Okay, mga kabanat, ito naman yung pahayag ni Presidente Duterte at sa bahagi na ito tinatanong niya dito si Director FDA Domingo dito, no, at naglabas din na presentation, pero ang pinakita ni Secretary Domingo yung mga efficacy ng mga vaccine. Pero patungkol sa ivermectin na halos sa ilang buwan na sinasabi nila at nangako din sila sa clinical trial, pero tila wala silang ina-update. Tila sa palagay ko, hindi nila ginagawa ng clinical trial itong ivermectin sa taga Sabato. Kunwari lang na nasa clinical pero wala ito. So sa bahagi na ito, itong muna nagsasalita si Presidente Duterte. At kayo nang humusga mga kabanat kung ano ba reaction nyo dito sa video na ito. No? Maikli lang ito, yung pagtatanong lang ni Presidente Duterte at presentation ni ni Domingo patungkol sa mga vaccine na o bakuna sa pinapresent nila sa ating bansa na. So panoorin nyo ito mga kabanat. Kaya ako sabi kong bakunado ka na, yan ang gratis mo dyan. Pwede ka nang lumabas. Kaya kayong gusto mo lumabas, pabakuna kayo. Kayong ayaw ninyong lumabas, I'm telling the authorities down there to ibigay na sa iba. Bakit pa kayo hintayin? Yun ang that should be the. Well, I don't know. I'd like to hear Attorney Domingo. Attorney, di pala si Domingo? Sir? Yes, magandang gabi po, Mr. President. Meron lang po akong konting update sa mga bagong kaalaman natin tungkol sa mga bakuna and some idea po on how the vaccines are actually performing dito po sa atin. Pakita po natin yung slides at makita po natin na talagang napoprotektahan po ang ating mga kababayan tsaka po yung ating mga health workers dito po na mga nabakunahan na po natin. Tumaba si Domingo Let me cut you there. At ito atin na ito. Yes sir, sa atin po, yun pong kasi po minomonitor po ng FDA tsaka ng DOH yung mga nabakunahan at tinitignan po natin kung sino yung mga nagkaka-COVID at maipapakita ko po sa inyo yung mga numero at kung paano po kalaki yung ibinababa po ng pagkakasakit ng mga kababayan natin. Okay, I was just asking if this is a product that is produced by the Philippines. No. No sir, all of as of now sir, lahat po ng bakuna natin are still imported, no? Sa yung pong 8 natin na may EUA, 7 po ang ginagamit na natin are still imported po. 7 na But itong ating do you have the clinical trials underway? We have 5 clinical trials po pero mga rin po galing din po sa ibang bansa na vaccines ang clinical trials po natin sa ngayon. Wala pa po tayong clinical trial ng local vaccines. Ang ating vaccine, okay. Okay. So, please go ahead. Yes, sir. Sir, so sa buong mundo po ngayon, as of today, meron pong 21 na vaccines under emergency use authorization. At sa atin po, 8 po ang ginagamit natin sa Pilipinas doon sa 21 na to. Next slide, please. Maraming trial, no? Doon po sa 8 na merong emergency use authorization, ang nagamit na po sa Pilipinas at kasalukuyang ginagamit ay 7, no? At mataas po ang efficacy rate ng mga ito, anywhere from 70%, kung makita po natin doon sa kaliwa, hanggang 95%. Ang latest data po natin na nakikita sa efficacy rate ng mga bakuna against the Delta variant, yun pong nasa pinakakanan. At makikita po na lahat naman ng bakuna talagang useful pa rin po against the Delta variant. Bagamat merong konting pagkababa yung efficacy, nagdi-decrease po ng mga 15 to 20%. But since ang baseline naman po natin ay 70 to 95% ay matataas, so mataas pa rin naman po ang laban natin sa Delta variant basta nabakunahan tayo nitong mga approved. Ang hinihintay po na lang natin na data for the Delta variant ay yung Sputnik at yung Sinopharm, nakakaunti lamang naman po ang ginagamit pa natin at this time. But all the other vaccines would show mga 15 to 20% po damang na pagbawas sa efficacy. Thank you. That was a very exhaustive Mayor? report. Mayor, pasensya na po. Yes, Mayor, pasensya na po. Roque.
Oo, yung isang news director na po ng TV station na nag-text sa akin kasi kumakalat po yung fake news na mag-ECQ na raw po tayo. So, tatanungin ko lang po na yung recommendation po na finalash sa screen kung aprubahan nyo na po with a firm commitment from your IATF na sinusubaybayan po talaga ang sitwasyon at kung kinakailangan talaga magtaas ng quarantine, gagawin naman po yun. No? Pero ngayon po kasi kumakalat na fake news and yung news director na po ng TV station na nagte-text ngayon ay mag-hard lockdown. So, aprobado na po yung recommendation na finalash po natin kanina na GCQ with heightened restriction. No? The final authority is not me. In the matter of this program of COVID-19 of the government, I am just one of the participants there to listen and to articulate only what has been decided by the task force. Pagka ngayon, with heightened restrictions, Opo. yun lang. Kasi, alam mo, mga kababayan ko, ginusto man ninyo to at hindi. Sa amin, hindi namin ginusto. Inyo ginusto man ninyo to at hindi, kailangan itong mga ganitong patakaran para sa kapakanan. For Ay, you to Gas. survive. Ang buwan na naman Para tayo. mabuhay kayo. Kaya kung gusto lang namin nung ayaw ninyong sumunod, di hindi na lang kami mag-meeting-meeting dito at wala na kaming rekomendasyon. Basta labas na lang kay lahat kung gusto ninyo. But again, as shown by what is happening in the other countries, kita mo there's a really a pandemic in the true sense of the word in Indonesia, India, Thailand. Grabe ang ano doon ngayon, ang hawaan at ang namatay. Ngayon ninyong maniwala, all you have to do is to tune into the international or listen to the local TV stations. May sinasabi yan sila, part of their foreign news would be the COVID-19 situation. You know, hindi sa papahirapan to, wag ninyong isipin ito na ginusto namin ito para sa inyo. Sa totoo lang, ayaw namin. Kaya lang, kami ang nandito sa gobyerno, mga trabahante ngayon, kami yung inatasan ng batas na magpairal ng mga ganitong measures to protect the public health and public safety. Andito yung ang kausap namin dito, yung mga scientists, yung mga persons who have been there for quite a time and who are considered expertise in their fields. Ito mga ganito, kailangan mga doktor ang kausap mo natin dito. But if you medyo pilosopo ka ng konti, hindi ka naman namin basta ang sinabi ko, inuutosan ko yung mga barangay captain na huwag kang palabasin ng bahay kung wala kang bakuna. At saka kung hindi kang yung bakuna para sa iyo sa listahan, kung wala na, ibigay na sa mga tao, sa lahat na. Huwag na maghintay kung sino pa, ibigay na doon sa may gustong magpabakuna. Maghintay kayo ng wala . O yan ang storya dyan. I'd like to call si Nograles. Yan. So yan ang pahayag ni President Duterte, mga kabanat, no, na yan ang pahayag niya dahil nga sa mayroon daw. Sa totoo naman, kahit hindi naman makakatawag nga fake news yun kasi nakabadya na talaga at mali lang ang interpretasyon siguro, pero hindi yan fake news na mag-insecure heighten. Nakita mo naman sa plus nila August 1 to 31, so halos isang buwan na quarantine na naman yan, mga kabanat. So walang pagbabago sa nakalaang taon. Ganon din naman ang ginagawa nila ngayon, di ba? Walang pagbabago sa kanilang strategy mula nung nakarang taon hanggang ngayon. Lockdown 1 month, 1 to 30 days.
Pagkatapos nitong lockdown na ito, September, lockdown ulit yan. November, magla-lockdown ulit yan. December, magla-lockdown ulit yan. Wala silang bagong strategy. Sila din naman kasi nagsabi na napakataas yung efficacy, kumbaga yung recovery rate eh. 94.77%. Diba? Napakataas eh. Bakit anong kinakatakot nila na masyado silang yan? Anong nangyari sa ating bansa? Diba? Sige, lockdown kayo ng lockdown Yan ang ano lang masama doon. Na lahat kinukumpara nila yung ginagawa sa ibang bansa. Subalit yung ginagawa naman ng ibang bansa na mabuti, hindi ninyo tinitake up. Halimbawa, yung sa India, yung pinagamit na sa atin yung ivermectin sa kanila. Sa inyo ayaw nyong gamitin. Bakit? Yan ang pinaka-the best na tanong. Bakit? Bakit ayaw nyo ipagamit yung ivermectin? Nga samantala sa ibang bansa ay ginagamit yan para panglaban o pang protection. Diba? At least parang pinaka-vitamins nila. Bakit dito hindi nyo ipagamit? Ano bang mayroon? Yan ang dapat mga tanong na dapat sagutin ng nakapalibot kay Presidente Duterte. Why? Why? Tapos sasabihin nyo, walang efficacy. Ano yung ibang mga clinical trial? Ano yun? Diba? Yan ang malaking kaisipan talaga. Nakakalungkot na yan. Walang solusyon kundi lockdown ng lockdown. Hindi naghahanap ng ibang Imagine, mayroon tayong 5 na under clinical trial, 7 na yung ginagamit ayon kay Domingo. Pero wala tayong sariling atin kasi yung sariling atin, yung pabunan, nasaan na sila? Nakakagago pag isipin mo talaga eh. Kaya yun, tinatanong kayo ng presidente kung mayroon tayong gamot na sariling atin na clinical trial. Ibig sabihin atin, yung pabunan, initsapwera nyo. Yun ay vaccine din eh. Sana kung dinivelop nyo yun, tinulungan nyo, kung di pa kabayo kayo mga tangang nasa DOA, kung tinulungan nyo sana yon na ma-improve yung sistema nila. Halimbawa, duda din kami sabihin nyo, walang efficacy niya. Kung tinulungan nyo na lang, nasa gitna tayo ng ganon, kung sinasabi, sige, yung mga medyo mayroon na kayong laboratory, gamitin na natin yan, mag-produce tayo. Tulungan namin kayo mag-research para mapa-improve. Ganon yung dapat eh. Hindi yung tinakot nyo, abang klaseng mga utak mayroon sa DepDE natin. Ito si Presidente Duterte, dito ako nagagalit sa kanya, parang wala ring utak eh. Pasensya na mga kabanat Dapat doon sa pabunan yun, nirecap niya, ano bang nangyari sa pabunan natin? Yun napalibot sa kanya, yung mga peste, kumbaga. Yun ang nakapalibot sa kanya. Walang mga utak. Diba? Tapos tinatanong ng Pangulo, atin ba yun? Atin ba yun? Anong atin? Kailan ba tayo maging mayroong atin na kung mayroon tayong atin, itsupira nyo? Nag-iisip ba yung mga utak mga yan? Nakakalungkot na ganyan. Hanggang ngayon, wala tayong sariling atin. Kung may sariling mga atin, ay pilit nilang dinadown. Instead na tulungan, ibabagsak. Para ang inaasahan natin, puro export, imported. Ganyan sila katanga. Pasensya na, pero nakakainis kasi pakinggan. Yung nagtatanong yung Pangulo, kung mayroon tinatanong kung sariling atin yan. Anong asahan mo niya sa FDA, DOH niya na wala namang alam yan, kundi mamulot ng basura doon sa tinatapon sa ibang bansa? Palagay mo, makabuo yan? Mga bubo yung mga yan dyan eh. Naturingan niya na nakapag-aral na mataas, piling-piling magaling, pero sa realidad, wala namang nabuo yan eh. Anong alam nila dyan? Anong alam dyan sa pagre-research? Wala yan. Nagpapalaki lang ng itlog yan. Ngayon, ang tanong ni President, atin na ba yan? Napakasarap na tanong, di ba? Atin na ba yan? Sagot naman, ay hindi po, Mr. President. Ayan po ay lahat po yan ay imported. Mayroon na ba tayong sariling atin? Ay wala po, wala sa ngayon. Wala po tayong local na under clinical trial. So anong ginagawa ng DOH? Ibig sabihin, hindi naghahanap ng sariling atin. Yung FDA at saka DOH, walang DOST dyan. Hanggang ngayon, nagpapalaki ng itlog, walang ginagawa. Nakakainis pakinggan ng ganyang. Ay nako, yung pabunan na sariling atin, tinitsapwera. Pero, nagkukumahog kung ano-ano. Kung talagang may utak ang mga to, ay dapat tinulungan nila. Yan ang problema sa ating bansa, kaya wala tayong improve. Lahat ng mga scientist na tila nakakabuti sa atin, hindi tinutulungan. Inaitsapwera. Ganyang kabulok yung sistema sa ating bansa, mga kabanat. Nakakaano lang.